Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Qala al-muallif rahimahullah wa tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amalihi fid darain. Thumma, pagkatapos nung pananaliksik natin sa salita ng mga sinauna, at pagkatapos ng pag-uunahan ng mga alim ulama, ng mga alim ulama ng Greek, yung mga mauutak sa kanila, kumbaga yung mga professor sa kanila, at yung pagtatalo nila, pagdedebate nila, hinggil sa philosophy ng Yunan, ng Greece, pagkatapos nun, iktafa atharahu, sumunod atharahu sa bakas ni Aristopan, si Socrates, sumunod, tilmiduhu, may huhu doon, ang estudyante niya na Socrates, Aflatun, si Aflatun, ang ngalan niya na Aflatun. Si Aflatun, na siya yung kumbaga na sumunod sa bakas o kaya iyapak nito ni Socrates. Siya yung sumunod sa bakat ni Socrates. Yun ang naging estudyante niya, si Aflatun. Walakinnahu, ngunit katotohanan siya na Aflatun, na lam yazi, hindi dumagdag, hindi nagdagdag siya na Aflatun, ala bahsi ustadihi, sa salaysay ng ustad niya, kathiran ng marami. Kathiran, mansubun ala sabilin niyaba, ay, ziyadatan kathiratan, sa bagay, pagdagdag na marami. Ibig sabihin, hindi niya nadagdagan ng sobra. Nabaw pa man ang madakla ni Pangumanero, may tug. Walang madya'a Aristo, na noong dumating, ja'a, may hamza din doon. Noong dumating si Aristo, Hakimul Yunani, siya yung mautak sa mga Greece, hakim. Jama'a syattatil mantiki, inipon niya syattatil mantiki, ang mga hiwa-hiwalay sa ilmo ng mantik. Ibig sabihin na yung mga hiwa-hiwalay sa ilmo ng mantik na inipon niya lahat yun. Inipon niya yung mga hiwa-hiwalay sa ilmo ng mantik. Walamma, at inayos niya na Aristo, sya'thahu, ang gusot niya, gusot ng mantik. Kumbaga na yung bulabog o kaya paggulo ng mantik na inayos niya. Wahaddaba, at itinuwid niya, turuqahu, ang daan niya, ang daan ng mantik. Ano niya itinuwid? Itinuwid niya, in-straight yan, pa ma? Yung dating baluktot na in-straight niya. Warattaba masailahu, at inayos niya masailahu, ang mga issue niya, issue ng mantik. Wa usulahu, at ang mga fasal niya, fasal ng mantik. Inayos yan. Waja'alahu, at ginawa niya na Aristo, siya na mantik, muqaddimatan, bilang panimula, lidirasatil ulumil aqliyati, lidirasati, sa pag-aaral, al-ulumi, ng mga kaalamang al-aqliyati, kaalamang
palaisipan. Sabihin ng mga kaalamang palaisipan, anong halimbawa niya? Tulad ng science, tulad ng medisina. Yan na. Alam mo na pa man ay aprargo na utak. Ay aprargo alam mo na utak. Tiano riyan ito. In-arrange niya lahat yan. Kumbaga na isinaayos niya. Linagyan niya ng magandang daanan. Tapos arrange. Nakapakaayos yung ginawa. Yun ang ginawa niya. Walida, at dahil dito, walida, no. Walida at dahil dito sa mga nabanggit, no. Walida at dahil dito ay likaunihi jama'a syattatil mantik ila akhiri. Doon sa kalagayan ni Aristo na inipon niya yung mga watak-watak sa mantik, no, at inayos niya, walida, na walida, itong da na ito, isim isyara, ang musyarun ilay, babalik doon sa jama'a syattatil mantik. Jama'a syattatil mantik hanggang sa katapusan. Ginawa niya yun. Walida, at dahil dito sa pag-ipon niya sa mga ilmo ng mantik na watak-watak, no, uktubira. Uktubira, ibinilang siya. Siya na Aristo, wadi'a. Ang kauna-unahang wadi'a. Wala yung kauna-unahan dyan. Ako lang naglagay doon. Para maintindihan, no? Ang kauna-unahang wadi'a gumawa. Ilmil mantiki ng ilmo ng mantik. Although, hindi siya yung kauna-unahang gumawa ng ilmo ng mantik. Pero yung mga watak-watak na mga salita, tsaka talakayan tungkol sa ilmo ng mantik, nung ipunin niya ito, inipon niya na ginawa niyang isang libro para maging gabay, para maging panimula, mukaddima ng pag-aaralan yung mga kaalaman tungkol sa palaisipan o kaya isipan. No, siya na ngayon yung kinilala. Parang ganun, no? Pamanagin mo ta Oktubira na ang kaulugan niya na parang kinilala, no, kinilala, wadi'a ilmil mantiki, ang nagpasimuno, no, ng ilmo ng mantik. No, parang siya na yung nagpasimuno ng ilmo ng mantik. Ano ito? Wadi. Ay pakasala wadi na naglapag. Hoy, sinong naglagay dito? Yan na. Kasi na ginagamit yun ang sumulat, ang nagsimula. Kasi ang wadaan, ang kaulugan niya na original na linapag. No, linapag. Nakapaglinapag na maraming kaulugan niya. Naglatag, linapag, linagay, ano pa? Isinulat. Kasi yung isinulat na, langan na, sumusulat araw gumigilaw sa puro. No, ang mukha ng pagsulat na parang nakalapag din, di ba, no? Kasi buwan namin nila yung gumigilaw. Kailangan ilapag. Na yun ang kaulugan ng wadi. So sa ating salita, na parang pasimuno ng ilmo ng natin. Pasimuno. No? Wa fi sadril asril abbasi. Kaya pala sa panahon ng mga imam na halos wala pa ang ilmo na ito. At sa umpisa, sadri, sa umpisa, o kaya sa kauna-unahang al-asri, panahon, al-abbasi ng Abbasiya. Ano yung ngay Abbasiya? Pagkatapos ng Khulafa ur-Rashidin, ang naging mga khalifa ay yung Umawiya. Sabi nila, no? Umawiya. No, kailan nag-umpisa ang Umawiya? Nung pagtayo ng Muawiyah radhiyallahu anhu, tumayo ang khilafat Umawiya. Kaya sinabing Umawiya, kasi pagkatamatay ng Muawiyah, yung anak niya, tas yung anak niya, tas yung anak niya, tas yung anak niya. Hanggang sa nawalan sila ng lakas. At hanggang sa ang lumakas na yung angkan ng Abbas radhiyallahu anhu, na sila na naman yung tumayo. Nabaso Abbas yung nagpasimuno. Doon na sa mga apo-apo niya na yun ang nagpasimuno. Hindi man na Abbasiya. Nakalimutan ko yung kauna-unahang naging khalifa sa Abbasiya. Ay check nyo na lang sa history. No. Ibig sabihin, sa unang-unang panahon ng Abbasiya na sila ang humawak ng khilafa Islamiyya, no. Anong panahon yun? Yun yung asrit tarjumati wa tadwin.
Yun yung panahon ng pag-translate ng mga libro, wat tadwin, at panunulat pa ng iba pang mga libro. Kasi kung panahon ng Abbasiya, nakuyaw ro sa panahon. Alam mo ba noong panahon nila, na kapag isinulat yung libro, na sino ang pinakamagandang libro ang magawa, na kumbaga sa kanya no kalipa sa pabuya. Binibigyan ng kalipa ng pabuya. Na nakasanayan ng mga tao, sila di kundi sumurat sa mga libro. Nakataon ng Abbasiya na si sa Iraq. Doon sumulpot ang kaharian ng Abbasiya sa Iraq. No, doon sumulpot yung kaharian ng Abbasiya sa Iraq. Noong panahon ng mga Mongol at saka Tartar, na pinapatay nila yung mga Muslim. No, na yung ilog ng Tigris, na hinulog doon yung mga libro na isinulat ng mga ulama. No, na halos naging itim na yung dinadaloy ng ilog ng Tigris. Bakit? Kasi doon sa tinta, kay buwan na, so tinta na, di ba no? Natatanggal, hindi naman katulad ngayon na. Mahirap na. Pag nabasa yun ng tubig na sumasama doon sa, natatanggal mo. Nangitim na yung buong ilog ngayon. Sa dami ng tinta. Ibig sabihin maraming, adi mambunda ka sa libro eh. No? Baka yung hindi mapapakinabangan o kaya Allah wala. Baka yung mga ilmo doon na walang ikhlas pero napakaganda. Baka na ilmo pa, mapipure din. Kumbaga na kung tafsir na totoong tafsir, Allah wala. Baka pangit naman masyado yung akala natin sa mga naunang tao. Kasi yun ang history. Binabayaran sila. Na isinusulat ng nila yung libro. Halimbawa, magsasabi yung khalifa, ganito sabi niya, magbigay kayo sa akin ng kwento tungkol sa surga. Na sino ang may pinakamagandang kwento, bibigyan ko ng pabuya na ganito. Tigukan din mo. Banabanatan mo mga. Hanggang sa nasabi na sa panahon na yun na nabisi yung mga tao sa ganun. Mga alim ulama, niya nga bibisi sila. Hindi nila namalayan dumating ang mga Tartar at saka Mongol. Pinapatay nila yung mga Muslim. Narinig nyo na yung tungkol sa Tartar at saka Mongol? Yung Tartar at mga Mongolia na yan, na mga bangsayan ng China, mga bangsayan ng singkit ang mata, mga China. Pinasok nila yung mga lugar ng lahat ng lugar na babu-Muslim kasi sinasakop nila na ang namumuno sa kanila na si Genghis Khan. Ayun. Hindi namalayan ng mga Muslim na dumating na pala yung mga mananakop. Ada sila makaiktiya. No. Kasi siguro dahil bawat isa na busy sa pagsusulat. Pagalingan, kahit sa madawin. Sa oras na rin na panahon na yun, na dumami yung mga pilosopo. Naitala na karamihan din sa naging khalifa ng Abbasiya na ay kapintiran ng Mu'tazila. Kasi siyempre, ang pumapalibot sa khalifa noon, nakadalasan mga Mu'tazila. Yun. Inabot itong Abbasiya na dito ang panahon ni Imam Ahmad bin Hanbal at dito rin ang panahon ng apat na imam, yung Abbasiya. Panahon ng apat na imam. Diyan nagsumipot. Ayan. Ayun sabi niya yung panahon ng Asrit Tarjumati wat Tadwin. Panahon kung kailan, panahon na isinasalin saan wikang Arabic yung mga libro. Nakasama sa isinalin sa wikang Arabic, naging ilmuamantik. No. Kasama sa isinalin sa wikang Arabic, salitang Arabic, naging ilmuamantik. Wat Tadwini. No. Sa panahon na yun, Tarakal Arab, kinatok ng Arab, baba maktabatil Yunani, ang pintuan, maktabati ng library, al-Yunani ng Greece. Kinatok nila yung pintuan. Ibig sabihin, pinuntahan nila. Pinasok nila yung library ng Greece. وَتَرَجَّمُوا كَثِيرًا مِنْ ulumihim, at nag-translate sila. Nagsalin sila, isinaling wika nila na mga Arab, kathiran ang napakarami, min ulumihim, mula sa mga ilmu nila, ilmul Yunan, ila lisanil Arabi, ila lisani
No, ito na itong lisan dito, na ito yung sinasabi sa usul, no, na kapag yung isang salita ay hindi pwedeng ibigay yung literal na kahulugan niya, ang bagsak niya ay majaz na kahulugan. Kasi pag sinabi mong dila, lisan ang basa Arab niya. Ariyo, at alangan na i-translate nila sa dila mo, doon nila isusulat. Ano yun? Pwede ba yung ganon? Hindi pwede. No, kaya ang kahulugan ng lisan dito ay salita. Yani lisan ay lugatil Arabi, salitang mga Arab. No, i-translate nila ang karamihan sa mga ilmo ng Greece, no, sa salita o kaya sa lingwahe ng Arab. Fakana dimna ma tarajjamuhu minha, no, fakana dimna, no, fakana dimna, at ang dimno, hindi dimna, fakana dimno ma tarajjamuhu minha, na ang lagay, dimno ng laman, ma bagay, tarajjamuhu, na isinaling wika nila siya ng ma, minha min ulumihim, mula sa mga ilmo nila na ilmal mantiqi, ang ilmo ng mantiq. No, alladhi tanawaluhu fima ba'du bisyarhi wa tafsir, na alladhi yung ilmo ng mantik na o kaya yaong tanawaluhu, inabot nila fima sa panahon, ma dito makna zaman, fima ay fi zaman, sa panahon ba'du pagkatapos, yani pagkatapos ng kasalukuyang panahon nila. Pagtapos ng kasalukuyang panahon nila, no, na inabot nila bisyarhi, ng pagsyarah o kaya pagpapaliwanag, no, pagpapaliwanag, syarah, pagpapaliwanag, yani syarhi ma tarajjamu, alif lam iwadun anil mudhaf ilay, na isyarah o kaya ipaliwanag yung mga bagay na kanilang isinaling wika, no, wat tafsiri, at pagtatapsir, paglilinaw, paglilinaw, yani lilinaw nila kung ano man yung gusot doon sa ilmo ng mantik. Wa alfaw fihi kutuban kathiratan, no, wa alfaw, at sumulat sila ng mga Arab, fihi ay fi ilmil mantik, kutuban kathiratan, mga aklat na napakaraming aklat ang sinulat nila tungkol o kaya hinggil sa ilmo ng mantik. Ano daw? La tazalu, patuloy. Yung la tazalu na translate yan na patuloy. No. Hindi mawawala, yani patuloy. La, hindi, tazalu, mawawala, ibig sabihin, patuloy. Pag hindi mawala, ibig sabihin, tuloy. Yan na. Tudarrasu, itinuturo, ila yawmina hada, hanggang sa araw natin na ito. Yani hanggang sa kasalukuyan. Yawmina hada, na hanggang sa araw natin ito, yani hanggang sa kasalukuyan. Wa min ulama'il muslimin alladhina ishtaghalu bil mantiqi, at kabilang sa mga ulama ng Muslim alladhina yaong ishtaghalu, na busy sila, no, bil mantiqi, sa ilmo ng mantik, washtaharu fihi, at sumikat sila ng mga ulama, fihi, sa kanya, sa ilmo ng mantik, bitarjumati wal ta'lifi, ng pagtatranslate, pagsasaling wika, wat ta'lifi, at pagsusulat, no, kabilang sa kanila sino? Abdullah ibn al-Muqaffa', no, si Abdullah ibn al-Muqaffa'. Sino itong si Abdullah ibn al-Muqaffa'? Katibu Abi Ja'far al-Mansur, tagasulat ni Abi Ja'far al-Mansur. Sino itong si Abi Ja'far al-Mansur?
isa sa mga naging khalifa ng Abbasiya. Isa sa mga naging khalifa ng Abbasiya. Kasi yung unang-unang khalifa ng Abbasiya na tumayo, na yun ay panahon pa ni Imam Abu Hanifa. Sa manuto na hindi pa ipinapanganak ang Imam Ash-Shafi'i. Kasi noong namatay ang Imam Hanafi, sa oras na siya ay namatay, yani sa araw ng kamatayan niya, yun din ang araw ng pagsilang sa Imam Ash-Shafi'i. No, siya. Wal falasifatu at yung philosopher na si Yaqubu ibn Ishaq al-Kindi. Ginanit pa ko mga ulama, mga Muslim, apads kanyang mga philosopher. Wa Abu Nasrin al-Farabi at si Abu Nasrin al-Farabi. Wa Shaykhur Rais ibn Sina at saka si Shaykhur Rais ibn Sina, si Pajay na ibn Sina na medicine man sa kanya. Nakailangan mo tumante. Wa Hujjatul Islami Abu Hamidin al-Ghazali. No. At Hujjatul Islam. Sinong Hujjatul Islam? Ibig sabihin na hujja, naging basehan ng Islam. Sino? Si Abu Hamid al-Ghazali. Si Imam Abu Hamid al-Ghazali. Gisuplutuan na sa Imam al-Ghazali. Ito yung tinatawag natin na Imam al-Ghazali na ayamaran niya na Hujjatul Islam. Ang masaklap lang na tayo, na wala tayong mapag-aaralan ng mga libro ni Imam Ghazali, at dahil si kahit Pasistan mo, hindi na daw makapangat. Marami siyang mga libro. No. Kasama na meron siyang mga libro sa Fiqh ng Shafi'i at marami pang iba. Kasama siya sa mga ulama na nag-focus at na-busy sa ilmu ng mantik. Wa Ibn Rushdin al-Qurtubi at saka si Ibn Rushd al-Qurtubi na bangsa Qurtubi. Ito yung mga kilalang ulama na sila yung nagpasikat sa ilmu ng mantik. Wa mimman baraza fihi at kabilang sa sumulpot siya naman o kaya sumikat, sumulpot, sumikat, lumitaw. Baraza ay apa na baraza na nagpakita, lumitaw, sumulpot, yan ay sumikat. Fihi sa panahong iyon. No. Hindi sa panahong fihi fil mantik, sa ilmu ng mantik, min ulama il muslimina mula sa mga ulama ng mga Muslim, fi asrin nahdatil hadira sa panahon an nahda na modern al hadira na kasalukuyan, sibilisasyong kasalukuyan. Ibig sabihin modern na panahon. Insub ka modern sa mga tao. Yun na rin yung oras na medyo napapalitan na yung pera. No. Ibig sabihin na pawala na ng pawala yung paggamit ng dinar at saka dirham. O kaya sa madaling salita, gold at saka silver, babagsak na yung paggamit. Kaya kisag yun, naging may mga pirak taniman. Nagbabago na ng pangalan. No. Yun yung tinatawag na asrin nahda. Ibig sabihin ng nahda na pagbangon na kasalukuyan. Ibig sabihin na nagiging modern na yung panahon. No. Kasama doon, al-muslihanil kabirani. No. No. Muslihan, yakni dalawang tao na inayos nilang dalawa yung bagay na pangit. Inayos nila yung bagay na pangit. Kama na pati yung mukha mo na pangit, inayos nila. Ganun ba yan? Ariyo. Yung mga kumusentip, grabe yung tangin. Kinig kayo ng maayos, ha? Wala pa naman tayo sa bag. Sino yung dalawa na yun? As-Sayyidu Jamaluddin al-Afghani. Taga-Afghanistan.
Sino? Si Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Wal Ustadul Imam Al-Sheikh Muhammad Abduh. At saka itong si Ustad Al-Imam Al-Sheikh Muhammad Abduh ng Al-Azhar University. Rahimahumallahu rahmatan wasi'atan. No, kaawaan sila ng Allah ng awang napakalawak. Yan ito. Sana di ako magpakadulo, sumakit ang lalamunan ko. Kailangan na mic tan. Wala rin yung mic, hindi rin maganin eh. Ibang mic yun. Anong speaker yun? Saan yun ang galing? Anong binili mong speaker na di ka may bugpakan ng nasala? Wala na, hindi ko na kaya. Pirap na yung kabar, wait, at iman. Wallawan. Hindi ko na kaya. Wala namang maraming ipapaliwanag dito. Yung una ang marami, di ba? No? Maraming kwento. Wow. Kung magtatanong, Ustad, bakit yung gumawa ng libro na ito na parang salapi? Ano yun? Salapi, nagalit sila sa mante. Kaya ayaw nila ng philosophy. Ang yung talisanul Arab sa kanila, nandila daw ng Arab. Nabasalitang Arab. Oh. Lisanin Arabiyyin mubin. Di ba may ayat yung gano'n? Meron yun? Wala. Ha? Lisanin Arabiyyin mubin. Di ba parang meron no? Parang no? Parang pero hindi maalala kung meron wala. Ako rin naalala ko ganun eh. Ano? Hindi ka tatanggap ng tinatawag na balaga. Hindi mo mabibigyan ng kaulugan. Lahat litera. Tama na. Hindi ko na kaya. Mapya na lang yung ito may malaki. Maganda pa na yun, katulad dun sa taas ng museo. Para kang bantay ng unta kong puwasil, ng unta ko ulit na buga. Kung miniskisok na taman sa tangilangan na miyak isi. Anong date ngayon?